Alam naman natin eh, hindi ba? Maraming mga tao ay mahilig kumain ng matamis, no? Sabi nga nila ay merong sweet tooth. Ang isa po sa mga dahilan kung bakit maraming mga tao ang nahihilig kumain ng matamis is because bukod sa masarap, ito po ay nagbibigay sa atin ng isang napakagandang feeling, no? Nagbibigay ito ng magandang klase ng emotion sa atin at kanyang natitrigger yung ating brain na mag-produce ng isang uri ng neurotransmitter na tinatawag po na dopamine. Alright? So ano ba ang dopamine? Ang dopamine po ay maaaring makapagbigay sa isang tao ng feeling of pleasure, no? Kaya nga minsan tinatawag natin yung mga matatamis na pagkain na comfort food, di ba? Dahil ito nga ay nakapagbibigay sa atin ng feeling ng pleasure, no? Nag-e-enjoy tayo kapag tayo ay kumakain ng matamis. However, because of this effect, marami pong mga experts na ang nagsasabi na ang sugar ay mayroong addictive, no? Meron siyang addictive na effect sa ating katawan, no? Meron pong mga behavioral daw, no? And neurochemical effects na pwedeng makuha ang isang tao sa excessive intake ng sugar. Kung titingnan po natin, no, itong isang study na ginawa, no, kamakailan lamang, sabi po dito, ito daw pong sobra na pagkain ng sugar ay merong similarity. Can you imagine, ano, na i-compare tuloy siya. Meron daw itong similarity sa paggamit ng drugs. Di ba? So addictive, no? Nakaka-addict talaga ang pagkain ng matatamis, no? Kaya marami talagang mga tao nahuhook eh. Nahuhook sila sa pagkain ng matamis. Kaya kumustahin po natin, how are we doing? Kumusta ba ang ating blood sugar level? Mahirap talaga itong i-manage, kaya kinakailangan nating maging aware sa ating pang-araw-araw na diet, no? Exposed kasi tayo eh, hindi natin to maiwasan. For example, sa araw-araw, tayong mga Pilipino lalo na, hindi ba, napakahilig nating kumain ng kanin, di ba? Napakasarap eh. Napaka enjoy na enjoy tayo, di ba, pag kumakain tayo ng kanin. But we all know na ito po ay starchy, no? Marami siyang content na carbohydrates. At ang carbohydrates, kapag ito po ay na-process sa loob ng ating katawan, kapag ito ay na-digest sa loob ng ating stomach, ay mauuwi sa glucose, no? At yan po ay maaaring makapagpataas ng ating blood sugar level. Sinasabi po sa atin na ang isang teaspoon daw, no? 1 teaspoon of sugar is equivalent to 4 grams, no? More or less, no? Yung isang kutsarita ng asukal ay mayroong 4 grams na sukat. Ngayon ang tanong, kumusta naman ang isang cup ng kanin? No? Yung mga 150 grams ng kanin, gaano po kaya karami yung asukal na pwede nating makuha kapag yan ang ating nagiging diet? No? Well, according to experts, sabi nila, it is measured about 10 to 15 teaspoons of sugar, no? Based on the glycemic index, no? Dahil mataas yung glycemic index ng kanin, kapag tayo po ay kumain ng 1 cup, no, of rice, comparable ito sa pagkain ng 10 hanggang 15 kutsarita ng asukal. Can you imagine, ano? Maiisip mo ba ang sarili mo na parang sumusubo ka ng 10 teaspoon ng sugar? Ganon ang pwedeng maging resulta kapag tayo po ay kumain ng 1 tasa ng kanin. Ang tanong, gaano karami ka kung kumain ng kanin, di ba? Pag nag-almusal tayo, how many cups of rice can we consume, di ba? Ilan yung nakakain mo? Siyempre, pagka tayo po ay nag-almusal, nagkakape tayo. Ano ba yung pangkaraniwang iniinom na kape ng maraming Pilipino? Di ba? Very common sa atin. Bibili ka lang dyan sa sari-sari store, bibili ka ng 3-in-1. Pero gaano karami naman kayang asukal ang meron sa isang 3-in-1 coffee, yung mga ordinaryong coffee na nakikita natin sa tindahan? Well, according to one packaging, no, doon sa likod ng kanilang packaging, sabi po ng isang popular brand,
Ang isang sachet ng 3-in-1 coffee ay mayroong 15 grams of sugar. Napakarami, di ba? Alam niyo ba kung gaano karami yung isang sachet? Yan, according to the packaging, ang isang sachet po ay mayroong 25 grams of weight, no? Yung ating mga ordinary 3-in-1 na yan. So, can you imagine, 25 grams yung bigat ng isang sachet, and out of 25 grams, 15 grams noon ay asukal. Kaya nga, hindi naman pala tayo umiinom ng kape. Pag ang ginagamit mo 3-in-1, ang iniinom mo ay asukal. O gaano karami yon? Yung 15 grams of sugar, well, that is comparable, equivalent, no, to 3.75 teaspoon. So, kung ikaw ay kumain ka ng sinangag, tapos naka isang tasa ka, aba, di 10 teaspoons na yon. Tapos uminom ka pa ng 3-in-1, di mga more or less 14 teaspoons of sugar. Doon pa lang sa sinangag at doon pa lang sa kape. O, di ba? Yung iba naman ang kinakain, pandesal. Gaano karami daw yung sugar diyan sa isang piraso ng pandesal? Ayun, nakalagay po diyan sa label, no? That is containing more or less mga 4.2 grams of sugar, no? Kaya ilang pandesal ilang pandesal ba ang nakakain natin, no? 1 teaspoon of sugar per piece ng pandesal. Ang liit na nga ng pandesal eh. 5, 10, yun ba ang nakakain mo? Eh may palaman pa yon. Anong palaman? Peanut butter, di ba? Asukal din. So, yan yung diet na expose po tayo. Kumusta naman yung pansit? Kumusta naman yung noodles? Sabi ng iba, magda-diet ako. Hindi na ako kakain ng kanin. Kakain na lang ako ng pasta. Pero alam po ba ninyo na ang isang cup of pasta is more or less containing about 6.6 teaspoons of sugar? Ganun kataas yung kanyang sugar content. Eh syempre, pag kumain ka naman ng pasta, ng spaghetti, for example, hindi mo naman kakainin yan ng walang sauce. Kumusta naman yung sauce? The sauce is containing about 10 teaspoons of sugar. So, imagine niyo, i-combine po ninyo yan. Nag-almusal ka ng kanin o kaya tinapay na may peanut butter. Tapos nag-lunch ka sa mga fast food, no? May soft drinks pang kasama. Ang isang soda, yung isang bote ng soda po is containing about mga 10 teaspoons of sugar. So, pag kinumpute mo yung kinain mo sa umaga hanggang sa gabi, di ba? More or less, you are consuming mga about 30 to 50 tablespoons of sugar. Ganun karami yung asukal na pinapasok natin sa ating katawan. Pero ang tanong, how much yung amount, no, of sugar that is really present inside our blood, no? Gaano ba yung kapasidad ng ating dugo na mag-carry ng glucose? Well, ang dugo po natin ay mayroon lamang 5 litro, no, ng liquid na dugo. So, napakakaunti, no? 5 liters, 5 litro lang. At yung 5 litro na yan ay mayroon lang na dapat na kapasidad na magdala ng more or less 100 milligrams, no? More or less po, that is only 4 grams. Pero ilan ang ating na-consume for the whole day? Di ba? Kaya huwag tayong magtaka kung bakit tumataas, no, yung ating blood sugar level. That's because masyadong marami, no, yung ating naipapasok na asukal sa loob ng ating katawan. Kaya very challenging talaga, no, na ito po ay i-manage. Lalo na ang asukal po ay hindi lamang accessible, no, easily accessible. Ito po ay isang napakahusay rin, ano, napaka-effective at napaka-inexpensive na food preservative. Magaling po siyang mag-preserve ng mga pagkain. Kaya nga, pag pumunta po kayo sa mga grocery stores, no, left and right ng mga grocery store, mga food item na ating makikita, almost everything contains sugar, no? Sa iba't ibang mga forma ng sugar. Kaya hindi natin talaga ito maiiwasan. Nandiyan na po siya talaga. Ang mangyayari po dito, ladies and gentlemen, kapag tayo ay tuloy-tuloy, no, sa pag-consume ng matataas na carbohydrates, high sugary food, no,
Ang mangyayari po dito, pag yan ay pumasok sa katawan natin, itadigest yan ng ating stomach, and it will turn into glucose. At yan pong glucose na yan, pwedeng maging energy yan ng ating mga cells, at ang ating liver po ay magtatago, no? Mag-i-store siya ng form ng glucose na tinatawag po na glycogen. At yung glycogen, ito po yung kailangan ng ating mga cells kapag nangangailangan sila ng energy. Kumbaga, para po itong gasolina doon sa isang kotse. No? Kaya kapag kailangan ng cells natin ng energy, maglalabas po ang liver ng glycogen. Pero yung paglalabas ng glycogen ay hindi automatic na ginagawa ng liver. Kinakailangan muna po na ito ay buksan ng insulin, ng isang hormone na insulin, bago lumabas yung glycogen sa loob ng ating liver. Now, meron pong binabantayan ang ating brain, kasi yung brain po ang nagko-control ng paglabas ng insulin. Ito po ay lumalabas or napuproduce sa ating pancreas. Para po makalabas yung ma-release po yung glycogen, dapat ay magkaroon muna ng kakulangan ng glucose. No? So kapag bumaba yung glucose sa ating dugo, ang ating brain ay magsisignal sa pancreas to release the insulin, nang sa ganun po ay ma-release ng liver yung glycogen. Dalawa po ang function ng insulin. Kapag tumaas naman ang glucose sa ating dugo, magre-release din ng insulin ang pancreas para naman i-regulate ng insulin yung glucose na mataas na level sa ating dugo. So basically, dalawa po ang ginagawa ng insulin. Pag bumaba ang glucose, kailangan ng insulin para lumabas ang glycogen. Pag tumaas ang glucose, kailangan din po ang insulin para naman ma-absorb ng mga cells yung excess glucose in the blood. Now, ang problema po dito, ang sitwasyon po ng storage ng glycogen sa loob ng liver is only limited. Kasi syempre, ang liver naman natin maliit lang yung kanyang size. So, hindi lahat ng glucose ay kayang i-convert ni liver as glycogen. Limited lang yung supply, Limited lang yung storage space. Now, pwedeng mapuno yon. So, pag napuno na yung kapasidad ng liver to hold the glycogen, diyan po ngayon magkakaroon ng problem. Kasi, ang mangyayari po dito, yung excess glucose na nasa ating dugo ay hindi na ngayon magiging glycogen, but instead, ito po ngayon ay i-convert na ng liver para maging fats. Kaya nga, nagkakaroon po ito ng unang epekto sa harapang bahagi ng ating katawan, di ba? Maraming mga tao, lumalaki yung kanilang tiyan. Yan po ay isang palatandaan na nagkakaroon na ng excess na glucose, dumami yung glucose, hindi na kasya doon sa loob ng liver, kaya ang gagawin ni liver, ito po ay i-convert niya ngayon into fats. Kaya healthy ba? Magandang senyales ba sa isang tao na yung kanyang stomach ay lumalaki? Basically, short answer po ay hindi. Kapag lumalaki ang ating waistline, yan po ay isang palatandaan na ang liver ay nahihirapan sa pag-handle ng excess glucose in the blood, kaya yan po ay na-i-convert into fats. At ang pagkakaroon po ng malaking tiyan, yung belly fat, is more than just skin deep. Hindi lang natin kailangan paliitin ang ating tiyan para maging mas sexy tayo o mas maging magandang lalaki ka, kung hindi para lalo kang maging healthy. Kaya ang pagpapaliit ng waistline ay mas related po sa wellness. Ito po yung mga study ngayon kasi na nagpapakita na napakalaki po ng relationship ng sugar sa pagtaas ng body fat ng isang tao. Kaya kapag nagkakaroon ka ng excess glucose, ito po ay maaaring magdulot sa iyo ng paglaki, pagtaba. At meron pong mga ngayon, proven science na po ito, na yung mga dietary sugar can cause de novo lipogenesis. Genesis, beginning, lipo is fat, de novo means new.
So nagkakaroon po ng new development, no? New beginning ng mga fats. Nagki-create ang liver ng mga bagong fats kapag tayo po ay nagkaroon ng mataas na sugar level. Dati, kapag ang liver ng isang tao ay nasisira, this is because of too much alcohol, di ba? Pag masyado kang maraming iniinom na alcohol, pwedeng masira ang iyong liver. Pero ngayon, pansinin niyo po, may mga sakit na ngayon na tinatawag na non-alcoholic fatty liver disease. Dahil na-discover nila may mga bata as young as 7 years old, nagkakaroon na ng liver problem. May mga babae, hindi naman umiinom ng alak, nasisira na rin ang kanilang liver. Marami po ang mga experts na nakadiscover na ito ay dahilan sa pagkakaroon ng mataas na blood sugar level. Kaya talagang kinakailangan po na ito ay ating makontrol. No? Ang pagtaas ng blood sugar ay maaaring magdulot ng maraming mga complications. Now, meron pong isang study dito, sabi dyan, no, non-alcoholic fatty liver disease from fructose, no, isang uri po ng sugar which is considered as weapon for mass destruction. Kasi ito pong fructose, mahirap po itong i-process ng katawan compared sa glucose. No, sugar din siya, pero it's a different form of sugar. Marami po itong mga fructose na ito. Makikita nyo to as one of the ingredients sa maraming mga products sa grocery. No? Pag tinignan nyo yung label sa likod, makita nyo doon, fructose. Ano ang difference nito sa glucose? Ang glucose po kasi by itself, no, basta may insulin, pwede siyang ma-utilize ng mga cells natin. Pero ang fructose ay hindi makakapasok sa cells hanggat hindi siya pinaprocess ng liver. Kaya mangyayari dito, ma-overwhelm ang liver at kapag sumobra po, no, remember, pag hindi makalabas yung glycogen doon sa loob ng liver, bakit hindi siya makakalabas? Kasi mai-release lang yung nakastore na glycogen pag nagkaroon po ng mababang glucose sa dugo. Doon lang siya lalabas. Dahil nga kain ka ng kain ng mga bagay na mataas sa sugar, mataas ang glucose, hindi bumababa yung glucose level sa dugo. So yung glycogen na nakastore doon sa loob ng liver, hindi siya na-utilize, naka-stay lang siya doon. So there will come a time, pwede po yung mag-ferment. Pag yung po ay nag-ferment, pwedeng masugatan yung ating liver. Kasi di ba pag nag-ferment ka, limbawa yung mga coconut juice, no? Pag ferment mo yon, eventually nagiging vinegar. Pag pinatagal mo pa yung vinegar, pwedeng maging alcohol, no? Pag nag-ferment siya. Ganun po ang nagiging resulta sa loob ng liver kapag hindi nare-release, hindi nalilinis, hindi lumalabas yung mga glycogen natin. Pwede po itong mag-ferment, nagpuproduce yun ng alcohol, pwedeng masugatan, pwedeng mabutas yung ating liver, no? Kaya kapag hindi po natin yan naagapan, no, yung fatty liver, magbi-build up yung fats, pwede pong masugatan, no, karoon ng steatosis yung ating liver. Eventually, yung liver na yan, pwedeng magkaroon ng fibrosis, magbubutas-butas na siya, and eventually magkaroon ng cirrhosis. Yun po, mahirap ng gamutin, no? Napakahirap i-manage ng liver cancer, no, pag nagkaroon na ng cirrhosis. Ito, tingnan nyo po, yung isang video clip dito. Nagkaroon po ng bukol doon sa ibabaw, no, doon sa isang lobe ng kanyang liver, no. Kapag ganyan ang nangyari, no, medyo mahirap nang i-manage. Kaya maging ano po tayo, maging aware po tayo, number one, sa ating diet, no. Kailangan maging maingat tayo, don't take too much sugar, i-control na natin yung pagkain po ng, lalo na ng kanin, no. Kung kaya nyong i-limit yan, much better, no. Maging aware ka sa quality ng kinakain mong pagkain, at sa quantity ng iyong kinakain, at sa frequency. So yun yung tatlong aspect na kailangan natin bandayan. Quality, quantity, and frequency of the food that we eat. So ano ngayon yung gagawin po natin? What could we do? No? Anong pwede natin gawing solution? Well, number one, lessen your sugar intake. Kung halimbawa po, kayo ay naghapunan na ngayon, no? Anong oras? Alas 8 ng gabi, naghapunan ka. Kung ikaw ay mag-aalmusal ng alas 8 ng umaga, 12 oras na nakapagpahinga ang iyong stomach. Di ba? Maganda yon. Kasi napapahinga mo yung iyong digestion at hindi mo na-overwhelm yung iyong pancreas na mag-produce ng insulin. Mas maganda yon. Pero
Ano bang ginagawa mo paggising mo? Paggising mo ba kahit hindi ka gutom, nag-aalmusal ka na? Baka pwede mong i-delay. Halimbawa, paggising mo ng alas 7 o 8 o'clock, 12 hours na yon. Baka kaya mo pang gawing 9 o'clock bago ka mag-almusal. Or baka kaya mo pang i-extend, gawin mo pa 11 a.m. bago ka mag-almusal. Kung hindi ka naman gutom, wag ka munang kumain, hindi ba? I-extend mo yung rest ng iyong digestion. Ang tawag po doon, intermittent fasting. No? Kapag ikaw ay nagbibigay ng mahabang oras na pahinga sa iyong digestive system, nagkakaroon ka ng intermittent fasting, and that will help no to manage no yung iyong blood glucose level. Now, another thing that you can do is to try using our product. Meron tayong isang product na magandang gamitin to manage our blood sugar level. Ito po ay ang Power Green, no? Ang Power Green ay hindi lang makakatulong to manage our blood glucose level, it can also help provide the nutrition to our body. Kasi kung minsan hindi na natin iniisip kung ano yung nutrition na makukuha natin sa food na kinakain natin, hindi ba? Kailan mo tiningnan yung kakainin mo at tinanong mo sarili mo na may vitamins ba to? May minerals kaya ito? Di ba? Hindi naman natin na ginagawa yon. Pag mayroong nag-serve ng food sa atin, talaga kakain na lang tayo. Pero ang importante po kasi conscious ka, hindi lang dun sa ano yung kinakain mo, kundi ano yung makukuha mong nutrition dun sa food na kinakain mo. Now, if you're going to take Green Power, ito po ay magpo-provide ng magandang nutrition kasi napakaganda nung combination ng mga ingredients ng ating product na ito. No? It can give you proper nutrition. At kung kaya po ninyo, no, mas maganda ito, iba sabi natin kanina, i-delay mo yung iyong meal, no? Pwede mong i-delay. Kung kaya mong tiisin yung hindi ka naman nagugutom, edi wag ka munang kumain. Or you can even substitute, no? Pwede mong i-substitute itong Green Power, no, yung isang sachet ng ating Green Power as your meal. So instead of having lunch, no, baka gusto mo mag-take ka na lang ng Green Power. O kaya instead of taking your dinner, baka gusto mo mag-take ka na lang ng Green Power. Dahil yung nutrition po na ipoprovide nito is enough, no, to power your body to have energy. Napaka-nutritious ng ating Green Power. But talking about the topic for tonight, no, yung ating blood glucose management, ang Green Power po ay may taglay-taglay na ashitaba, no, yung ashitaba leaf. At ang ashitaba ay mayroon poong study, no, meron po tayong nakitang study dito that can help in lowering blood glucose level. Although this is an animal study, no, nagpapakita po ito na meron siyang magandang epekto para i-manage yung blood sugar. Then it also contains moringa leaf, no, yung pong malunggay. Ang alam natin sa malunggay, ito ay maganda for vitamins and mineral source. Pero meron din po pala itong maitutulong sa mga taong nagsasuffer sa diabetes, no? So meron din pala siyang effect, no, for management ng blood glucose ng mga diabetics. Ano pa? Meron din po itong taglay na spirulina. Ang spirulina is also very good to manage yung ating blood sugar level. May effect din ang spirulina, no, para mag-normalize yung ating blood sugar. Meron din po itong taglay na green barley, no? At ang green barley can also help, no, in normalizing our blood sugar level. Nandyan din po ang wheatgrass, no? Meron din tayong study na nakita na ito po ay makatutulong, no, for type 2 diabetics, no? Kaya imagine niyo, ang daming green combination ng Green Power, and all of these ingredients can help to regulate yung ating blood sugar level. It's also very high in chlorophyll, no, yung ating Green Power. Tapos meron pa siyang green tea at meron din siyang matcha, no? Kaya ito pong mga ingredients na ito, no, ng Green Power can help us not only normalize our blood sugar level, it can also protect our liver and can also help effective weight management, no, for our weight management. Kaya yung mga gustong mag-diet, no, hindi lang yung mga diabetic, yung mga katulad ko na gustong mag-diet,
gumamit po tayo nito. No? Ako, I've been using green power and it helped me a lot para ma-maintain yung energy kahit ako po ay nag-skip ng meal. Ipinapalit ko to sa aking dinner, no? Itong green power.